Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakaharinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sinabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kaniya ang kaniyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kaniya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kaniya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kaniyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo ang sa kaniya, ang salaping ginto, at ibigay sa may 10.
Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hayaan po ninyong ibahagi ko muna ang aking kaugnayan sa Medalya Milagrosa. Noon pong 2010, ako po ay nagturo. 2010 hanggang 2015, ako po ay naging teacher, high school teacher sa Adamson University. At alam po natin na ang Adamson University, isa po yan sa nagpo-promote ng Miraculous Medal. Meron silang Miraculous Medal Apostolate. At doon nga po sa university, ito ang isa sa malaking piyesta na inaabangan ng mga guro at ng mga mag-aaral. At tuwing piyesta ay binibigyan kami ng Miraculous Medal. At itong Miraculous Medal na ito ay aking iniingatan sapagkat alam natin kung gaano kaganda at kahalaga ito sa atin. Hayaan natin, pagnilayan natin ang kahalagahan ng Miraculous Medal. Yung pong debosyon ng Miraculous Medal, alam po natin ito, na ito'y nagmula at nag-ugat sa pagmamahal kay Maria, ang ating ina. This is also an invitation to draw ourselves closer to Jesus, her Son. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang apparition kay Saint Catherine Labouré noong 1830, ibinigay ni Maria ang napakagandang medalyang ito na simbolo ng kanyang pagkaina, pagkalinga sa atin at paalala ng mga grasya ng Panginoon na ibinubuhos sa ating lahat sa pamamagitan ng intercession ng ating mahal na ina. Kung ating matatandaan, doon sa kasalan sa Kana, si Maria ay naging tulay at tagapamagitan upang ang pangangailangan ng mga ikinasal ay mapunan. Noong wala ng alak, sinabi ni Maria sa mga naglilingkod, do whatever He tells you. At ito po ang esensya ng Miraculous Medal. Mary, as our mother, leads us to Jesus. She is not the source of grace, but she is the channel of grace. Tuwing isinusuot natin ang Miraculous Medal, ito'y isang pagpapakita ng ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamatnubay ng ating mahal na inang si Maria. Ito'y paalala rin sa ating lahat kung gaano ninanais ni Maria na tayo ay mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Ang Medalya Milagrosa ay hindi ito isang anting-anting. Ito'y isang instrumento upang tayo ay mamuhay ng banal katulad ni Maria. Kaya nga doon sa nakalagay sa ating Miraculous Medal, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse
to thee. This reminds us of Mary's Immaculate Conception and challenges us to live our lives worthy of God's grace. Iniimbita tayo ni Maria na magtiwala sa awa ng Diyos. Iniimbita tayo ni Maria na talikuran ng ating mga kasalanan. Iniimbita tayo ni Maria na mamuhay ng matuwid. Mga kapatid, marami na tayong narinig na mga milagro sa pamamagitan ng Miraculous Medal. Ang isa nga dito ay ang kilala nating si Heidelin Diaz noong Olympics. Sa pamamatubay ng Miraculous Medal, nakuha niya ang gold medal sa Olympics. Napakaganda na pagkatapos niyang manalo, pagkaraan ng ilang panahon, pinisita niya yung mismong apparition site, yung mismong chapel, doon kung saan si Saint Catherine Labouré ay doon niya nakita ang mahal na ina at ibinigay sa kanya ang Miraculous Medal. Ito'y paalala rin sa atin na sa bawat maliliit na milagro na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Maria, ito sana ay paalala sa atin na may pag-asa, na may pagpapatawad, na may kapayapaan kung tayo ay maglalakbay patungo kay Jesus kasama si Maria. Mga kapatid, kumusta po ang ating relasyon sa ating mahal na ina? Habang siya'y itinatakwil ng ibang mga grupo, tayo naman ay nagsisikap na mahalin ang ating mahal na ina. Dapat malinaw sa atin, hindi po natin sinasamba si Maria, ngunit siya'y ating pinararangalan sapagkat siya ay naging instrumento ng kaligtasan sa ating lahat. The Miraculous Medal is not a magical charm, but its power lies in the faith with which we wear it. Let us be reminded to trust God and to live a life of love and service. Gaano tayo nagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at makainang pagmamahal ng ating mahal na Birheng Maria. Kung ating sisilipin ang ating ebanghelyo, yung master sa parable of talents, pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga alagad at siya ay sandaling umalis. Yung master sa parable, ito yung sumisimbolo kay Kristo. At ang kanyang pag-alis, ito ay ang tumutukoy sa oras kung saan siya'y umakyat sa langit hanggang sa kanyang second coming. At tayo naman ang mga alagad. Tayo ay binibigyan ng Panginoon ng gintong barya, ng salaping ginto upang ipakita sa atin ang kanyang providence. But at the same time, we are not just called to carry the gift that was given to us. Kinakailangan din natin na palaguin, pagyamanin at payabungin anuman ang ibinigay sa ating biyaya. Mga kapatid, mayroong nagtumubo ng 10 pilak, 10 salaping ginto. Mayroong tumubo ng 5 at mayroong tumubo ng dahil sa takot, itinago na lamang
At noong tawagin siya ng kanyang master, wala siyang maibigay. My dear sisters and brothers, we are not just called to accountability. We are called to synodality. Ang ating mahal na ina, kalakbay natin. We walk together with Mary as we journey in this life. Habang ating pinagsisikapang magbunga ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon na talento, tayo ay hindi nag-iisa. Pinapaalalahanan tayo ni Maria, am I not here who am your mother? Hindi ba't narito ako ang iyong ina? Kalakbay mo, kasama mo sa pagtahak patungo sa landas ng kabanalan sa mundong ito. As we journey in this life, the parable of the talents reminds us that while we work for accountability to the Lord, we are also called to synodality. We listen. Sapagkat sabi ni Maria, do whatever He tells you. Pakinggan natin kung anong sinasabi ni Jesus. Pakinggan rin natin ang ating kapwa. Maglakbay tayo kasama si Jesus. Maglakbay tayo kasama ang ating mahal na ina. Maglakbay tayo kasama ang kapwa mananampalataya. My dear sisters and brothers, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, pasalamatan natin ang ating mahal na ina, Our Lady of the Miraculous Medal, sapagkat sa pamamagitan niya, nararamdaman natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Ang isang ina, ang tunay na nakaalam kung ano ang meron sa kanyang anak. At dahil gusto niyang ibahagi sa atin si Kristo, ibinigay niya sa atin ang Miraculous Medal upang ipaalala, kapatid, hindi mo lamang kasama si Maria, kasama mo rin si Jesus tuwing sinusuot mo ang Miraculous Medal. My dear sisters and brothers, let us wear this Miraculous Medal because we believe that when we wear this Miraculous Medal, we walk with Jesus and Mary. We journey with Jesus and Mary. At alam natin na tayo niyayakap ng ating mahal na ina. Masaktan man tayo sa mundong ito. Mahirapan man tayo sa mundong ito. Alam mong may isang ina na nagmamahal sa atin. O Mary, conceived without sin, pray for us. We have recourse to thee.